Mula sa heritage sites hanggang sa nagsasarapang mga delicacies, imposible hindi po kayo ma-in-love sa tinaguriang City of Love ng Pilipinas. At dyan po ang next stop ng Summer Pasyalan. At makakasama nating magbalik-bayan si Kim Salinas na GMA Regional TV. Kumusta mga palangga? Karina ta sa City of Love. Kung saan, hindi lang ang lambing ng mga Ilonggo ang nakaka-inlove. Pagkain, kultura, at syempre, mapagmahal ng mga Ilonggo. Tara na't magbalik-bayan sa Iloilo. Dito, ang mga nasa past, okay lang balik-balikan. Tulad ng Kaminya Balay nga bato sa Arevalo District sa Iloilo City. Ang ancestral house na mag-asawang Don Fernando Avancenia at Lulalia Abaha noong 1860s. Nakilala namin si Maria Luisa Caminia na bahagi ng ika-4 na henerasyon ng mga orihinal na nagmamay-ari ng bahay. Welcome to Balay nga Bato. This has been marked, of course, by the National Museum in December 23, 2015 as an important cultural property, meaning to say we possess, of course, cultural significance. Hanggang ngayon, nananatili ang antik na mga gamit dito sa bahay, gaya na lamang ng mga lumang larawan, muebles, nagpapatunay ng pagpapahalaga ng pamilya sa mga lumang kagamitan. Sa bahaging ito ng bahay, isinasagawa ang paghahablon o paghahabi. Itong hablon weaving ang isa sa mga sinaunang kabuhayan sa Western Visayas bago pa man dumating ang mga Kastila. This house came from weaving. We used to sell, of course, all our fabric, all our hablon in Avenida. We were called the textile capital of the Philippines. All weavers would be normally along the river because we use the natural, of course, dye. Escalera de Principal ang tawag sa main staircase sa mga lumang bahay tulad nito. Ladies should walk sideways. They carry their saya with them. And then, of course, you have to use the handrail. Nasa ikalawang palapag ng bahay ang isang heritage restaurant kung saan titikman naman ang mga sikat na pagkaing Ilonggo, ang authentic Pansit Molo. The secret of Pansit Molo is in your broth. You add hamon and then the pork, bony parts of the chicken, and you saute it with garlic and you add the chives. We add evaporated milk. Sarap. May isa pa tayo dito, no, yung Signature drink of the house. signature drink of the house. Chocolate Batirol with ugoy-ugoy, isang uri ng Pinoy biscuit. So, ilustrado way, dapat naka-pinky up. When you dip it, ugoy-ugoy, perfect combination. Isang Iloilo sa mga unang Spanish settlement noong 1500s. Maraming simbahan ang itinayo rito ng mga Kastila para mapalaganap ang Kristyanismo. First stop natin, ang makasaysayang simbahan ng San Joaquin. Isang National Cultural Treasure at National Historical Landmark. Mga kapuso, itong San Joaquin Church ay binuo pa noong 1869 at isang magandang ehemplo ng Spanish colonial architecture. Binuo ito ng mga sikat na manlililok, mason at pintor mula pa sa Mexico at Spain. Tulad ng mga simbahang ginawa ng panahong iyon, gawa rin ito sa coral stones at limestones at binuo gamit ang egg whites. Ang nagpa-espesyal, ang intricate stone carving sa harap ng simbahan. Featured here is the historical event that happened during the war between the Spanish Kingdom and the Moroccans. The event took place at Tetuan in Morocco. Ito naman, Santo Tomas de Villanueva Parish Church o ang Miagao Church. Isa sa best examples ng Baroque churches sa Pilipinas. Bas-reliefs din o stone carvings ang makikita sa fasad niya. May mga native trees din sa paligid gaya ng papaya at guava trees. At syempre, hindi mawawala ang kanilang patron na si St. Thomas of Villanueva. 1786 binuo ang Miagao Church. Makakapal ang stone walls nito.
At mayroong 2 bell towers na dinisenyo bilang proteksyon sa mga Moro. It is also designed for earthquake. The small niches are designed for the mga kanyon. National Historical Landmark, National Cultural Treasure ang Miagao Church at isa ring UNESCO World Heritage Site. Kailangan po talaga na mag-undergo ng mga training tsaka ma-identify kung ano yung mga chemicals ang pwede namin gamitin para maglinis kang stones ng church. Ito naman ang St. John of Sahagun Parish o Tigbawan Church na itinayo noong 1575. Isa sa mga pinakamatandang simbahan na nakatayo pa rin sa bansa. Ito ang unang Jesuit boarding school for boys sa Pilipinas. Ang Tigbawan Church ang isa sa ilang simbahan dito sa atin na may Churrigueresque style na nauso sa Spain noon pang 17th century. Mas detalyadong stone carvings. May disenyong cupolas at krus ang bell towers. The oldest existing facade in Iloilo and in Panay. Maraming makukulay na mosaics na sumasalamin sa iba't ibang biblical scenes. Gaya ng Stations of the Cross, mayroon ding napakalaking dome na may interpretation ng Italian poet na si Dante Alighieri ng Heaven at Hell. Ginuhit nila muna daw sa isang malaking tiles, tapos they break it into mosaic parts. Iniisa-isa na nilagay dito. Mga kapuso, sa pag-usbong ng maraming pagbabago sa lipunan, mahalaga pa rin na patuloy ang ating pagtuklas ng mga bagay-bagay na kahit matagal na panahon nang nangyari, bahagi pa rin ng ating ipinagmamalaking lahi. Kaya tara't balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Kim Salinas para sa Balikbayan, The GMA Integrated News Summer Pasyalan. Nakatutok 24 oras.